Ganitong welding machine ang gamit namin dito sa construction site, Kabakal. Although meron naman kaming nag-iisang portable welding machine, pero hindi namin yun ginagamit para sa full welding or matagalang paghinang. Madalas, for fit up lang yun. Actually, parang kami na nga lang ang gumagamit ng ganitong welding machine dito sa site eh. Karamihan kasi sa mga contractor na andito sa site, portable or digital welding machine na ang kanilang gamit. Which is very handy kasi kahit saan pumunta or lumipat ng pwesto ang welder para maghinang, madali lang itong ilipat or dalhin sa ibang lugar. Di ka na rin mahihirapan mag-adjust ng amperahe kung kinakailangan dahil katabi mo lang ang welding machine mo. Hindi tulad sa amin na kung gaano kalayo or kataas yung pwesto na paghihinangan mo, ganun din kahaba ng kable ang hihilain at ilalatag mo para makapaghinang ka. At kung gusto mo naman mag-adjust ng amperahe mo, is either puntahan mo pa yung welding machine mo or sumigaw ka ng ubod ng lakas doon sa helper mo or kung sino man ang malapit sa welding machine mo para lang i-adjust ang amperahe mo. Para naman sa tanong ni boss kung ano ang suggested na amperahe para sa paghinang lalo na sa overhead at vertical position gamit ang digital welding machine, madalas 90 to 120 ang amperahe na gamit ko. Depende na rin yan sa gamit ko na welding rod. At mag-iiba rin yan sa root pass, filling at sa capping na ang hinang. Pero ito naman ang tips ko lalo na sa mga baguhang welder. Tandaan natin na hindi lahat ng welding machine, mapa-digital man yan or manual, ay magkakapareho ng welding current na pinoproduce. Halimbawa, sa digital welding machine, sa dalawang welding machine ay parehas ang numerong nakikita natin sa kanyang current indicator. Pero pag sila ginamit mo, it's either mas mahina ang kuryente ng isang welding machine kumpara doon sa isang welding machine na mas malakas naman ang kuryente. Yun bang although parehas naman sila ng welding current na nasa monitor na nakikita natin, pero magkaiba sila ng lakas ng kuryente. So ang point ko naman dito, huwag tayong masyadong mag-rely doon sa sinasabi ng iba or sinasuggest ng iba kung ilan dapat ang amperahe na gagamitin natin sa paghinang. Pero pwede mo yung gawing basihan bilang umpisa para makapag-adjust ka ng amperahe mo na sukat talaga doon sa galaw at bilis ng kamay mo. Ibig kong sabihin, maaari mong gayahin yung sinasuggest ng iba na amperahe kung sakto lang yung lakas ng amperahe para sa'yo. Pero kung sa tingin mo naman nahihinaan or nalalakasan ka, ikaw na ang mag-adjust ng amperahe na sapat lang para sa'yo. Wag naman nating gagawin yung kung ano yung sinabing amperahe, doon lang talaga tayo. Na kahit di naman sakto para sa atin, pero pinipilit pa rin natin. Tandaan ulit natin na magkakaiba ang pulso ng bawat welder. Kaya minsan magkakaiba din ang gamit nilang amperahe dahil nakabase ito depende sa galaw at bilis ng kanilang kamay sa paghinang. Kaya para naman sa mga baguhan dyan, lalo na sa mga sasalang sa final assessment nila or sasabak sa trade test kapag sila'y nag-apply ng trabaho, napakahalaga na matutunan at malaman nyo ang tamang adjustment ng amperahe nyo muna bago kayo mag-umpisang maghinang. Hindi kasi lahat ng testing booth, digital welding machine ang gamit kung saan kita agad ang numero ng welding current kung ilan ito. Minsan, ang welding machine na gamit nila ay manual na gaya ng welding machine namin dito at wala pang welding current indicator. Kaya madalas, hindi nyo alam kung ilan na yung welding current ng welding machine na gagamitin nyo sa pagtesting. So, dapat, yun muna ang inuunan nyong i-adjust bago kayo mag-umpisang maghinang. Dahil kapag nag-umpisa agad kayong maghinang na hindi nyo man lang in-adjust or inalam kung ilan na yung amperahe nyo, baka yun pa ang magiging dahilan para bumagsak kayo sa final assessment or sa trade test nyo. So, bago ko tapusin ulit ang aking video, gusto ko munang magpasalamat sa mga #1 commentators and reactors ko, lalong-lalo na sa mga followers ko dyan na lagi ding nanonood ng aking videos. At syempre, hindi ko rin pala nakakalimutan yung mga bashers ko dyan na nakasubaybay para mang-bash. So, thank you for watching. See you next time. Bye!